Kasi hindi ka naman pwede magkasak ng ganito kapag hindi ka makarestro sa sex. O, di ba? O, pagka nagparestro ka, may pangalan na, hindi ba ko rin, may pangalan na rin, kapaya ko na, hindi ba ko rin. Hanggang sa tinanggap yung pangalan ito, this is the Savior of the world. Ang mahalaga, yung tayo hindi nakasulat. Kaya po ba, pinasulat, yung gawin. Buwan mo ka naman, baguhin natin yung pwede. Nagpalit-palit ka, isang church nga rin, palit ng pangalan eh. Dwelling place, ngayon, 12 years. O iba naman. Di ba? Hindi nakabasa siya nakasulat. Sapagkat pati yung club doon, alam ba nyo yung pinangalan? Impierno. O, club, ginawang impierno. Diba? Pagkatapos, kung pwede mo gumawa ng building, sabihin, ito ang tunay na iglesia. Ito ang tunay na iglesia. Kanya-kanya yun eh. Diba? Nagkataga mo na yan eh. Kung ano ay natutuwa talaga mga. Ano ba yun? Hindi. Yung gawa ng Diyos. Amen po ba? Ang tunay na ulo ng iglesia, kung ikaw ay natuto ng katuruan ng ating Panginoon Kristo, nangangahulugan, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. At kung ikaw ay puspok ng banal ng Espiritu Santo, ikaw ay tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng katawan ni Kristo, kabilang ka sa iglesia ng Diyos, sa tinubos ni Kristo. Amen po ba? Pagpakan natin ng Panginoon, hallelujah. Ako mga kapatid, seek the same. Oh, hanapin mo yung mga ligtas. No? Seek the same. Kaya itong iglesia dito ay babalikan ng ating Panginoon. Tingnan mo, umakyat ang ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Nung umakyat siya, pero bago siya umakyat, ang sabi niya, samahan niyo ako. John chapter 4. 14. John 14. Verse 1. Nagpapaalam na dito, maagang pagpapaalam ng ating Panginoon Kristo, pero ganun pa man, ay meron siya sinabi. Sabi niya dito, John chapter 14 verse 1. Huwag kayong mapanisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama, maraming silid. Amen? Nabasa ba niyo? Sabi ron, kung hindi kayo, sinabi ko na saan sa inyo, at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirahan, pinay ka ng upahan lang. Kahit ng upahan, no? Huwag kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, no? Kapag naroon na ako at may paganda na kayo ng matitirahan, babalik ako at sasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? O, matagal ka nang umupo pa siguro. Meron ka na sa pagbayad. Pagdating sa langit, wala ka ng upa. Libre, libre lang. Walang bill na darating yun. Pati yung bill, pati yung cellphone, wala akong load. No? Mga kapatid, tandaan niyo mabuti, babalik ang Panginoon kapag balikan niya ang iglesia. Samahan niyo kung sino babalikan. Eh, paano pagkat namatay niyo yung pag-member natin? Walang problema, kasama niyo sa iglesia. Amen? Hindi po pinawala sa listahan. Wala na, tanggal na sa listahan ko, namatay na eh. Wala na, hindi na binibilang ko. Kabilang sa langit yun. Kaya nga, iglesia ni Kristo, ang iglesia ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon, isa lang yun. Amen? Kaya balikan natin. Samahan niyo ko, pagbalik ng Panginoon, anong mangyayari kung kunin niyo yung kanyang iglesia nang niligtas niya? Samahan niyo ko, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Sabi ho dito, papasahin ko na po. Nakita niyo na po ba? Okay. Ano ito? Mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Namatay na. Nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus. O, ibubuhayin pala, wala tayong problema. Amen po ba? Kaya nananalig kay Jesus. Paano kang bubuhayin? Kung nauna kang namatay, ginawa ka na ni Lord, alin pagbalik niya, bubuhayin ikaw ka mag-alala. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay para kay Kristo. Ang mamatay, pakilagang. O, ano sabi? Verse 15. Masunod ba tayo? 14.
Naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhay din ng Diyos ang lahat na namatay na nananalig kay Jesus. Upang ikamataan sa Kanya. Verse 15, ito ang araw ng Panginoon na sinabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon tayong mga buhay pa, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Hindi pa nauna-unahan to, talagang naka-schedule. Yung mga naunang namatay, sila mauuna. Ano mga kapatid, huwag na kayo pag-unahan ha. Pagdating ng Panginoon, hayaan niyo maulang muna yung mga namatay na. Pagkatapos noon, mapalapak na sila, tayo naman susunod. Basta na natin, 16. Sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo, pagkatapos tayo mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulang at kasama sa mga binuhay upang salubungin sa papuri ng Panginoon sa gayon, makapipiling niya tayo magpapailanman. Napagkasabihin sa akin po niya, hindi po ba? Kanina kasabihin mo, makasal makakaya? Kasi wala mo. Sino ko gusto talaga makasama? Baka nagpapalulog. Sino makasama talaga? Ba't ganyan? Duda pa ako. Kaya pag yung malaki ang pananampalataya, hindi mo makasama. Ay, ba dalawang kamay? Diba? Sino rin yung kabilang sa iglesia? Pakinig kayo mabuti, no? Hindi po rin pumasok sa iglesia ka na. Hindi po rin, kaya ko, magsayo ko nun. Kasama na ako. Hindi. Hindi ka pamilisyon. Kapatid, makinig ka mabuti. Ang miyembro sa iglesia o isang bahagi sa katawan ni Kristo, number 1, mananampalataya ni Kristo. Ano ba? Pananampalataya. Ano ba ito? Hindi. Pananampalataya. Ang sabihin, pananampalataya. Tapos na. Ako yun. Tapos na. Ako yun. Hindi ganun yun. Makinig ka mabuti. Sino ang tunay na sumasampalataya ni Jesus Kristo? Jack Lechon, di ba sabi? For God, for the Lord, that gave His own Son. For those who are believe. No? For those who believe in Him should not perish po. Hindi na karurusahan. But have an everlasting life. Kaya yung sumasampalataya, sila lang ang kasama at kabilang sa totoong katawan ni Kristo. Ayun po ba? Tingnan natin kung sino talaga yung sumasampalataya. Tingnan natin mabuti. Samahan niyo ako sa John chapter 20. Kung ikaw talaga sumasampalataya, makikita mo sarili mo dito. John chapter 20. Nakita niyo na po ba? Okay, papasahan ka na. Isahan natin dito. Verse 20. Chapter 20. Beginning verse 26. Ito sabi, John chapter 20 verse 26. Dito makikita kung tayo sumasampalataya talaga. Eka na. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatitong sa loob ng bahay ang mga alagad kasama si Tomas. Nakapiling mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Paano nangyari nakapiling ang pinto nakapasok si Jesus? Bakit? Tumatapos na siya. Doon happy na siya. Hindi na siya pilitan. Hindi po ba? Glorified body na siya. Kaya nakapasok siya sa pinto ang nakasalan. Tuloy po natin. Verse 27. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong tagibig. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagibigan. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos mo. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na sapagkat nakita mo ako. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. King James may hawak mo. Sino may hawak ka King James? Sabi rin sa King James yan. Sabi rin sa King James, sumasampalataya ka na dahil nakita mo ako. Mas mapapalad ang sumasampalataya kahit hindi ako nakita. Dito sa salita rito naniwala, pero sa King James Version, sumasampalataya ka. Kaya ang salitang pananampalataya ay kung naniniwala ka, tama ang iyong prinsipyo sa kaisipan mo na Kristo ay Diyos at Panginoon mo. E po ba? Nung makita